Hi mga ka-shooms! Katatapos ko lang, uh, tawag dito. Katatapos ko lang ayusin yung mga bata at ihatid sa school. Nakapagod. Hindi kasi ako early person kasi sila yung gumigising sa akin. Kaya yun, na-late tayo ng medyo slight lang naman. Pagluto tayo ng babaunin ni Bunso at saka kakainin nila. So ngayon, ang daily routine namin kapag school days, maaga akong nagigising, si Josawa nalilate siya ng konti. After that, pagtapos ko na yung mga bata at may hatid na sa school, natutulog ako ng 1 hour kasi hindi ako nagiging productive kapag hindi maayos or hindi sapat yung tulog ko. Kasi hindi ko alam kung na-mention ka ba sa mga vlogs ko, past videos ko, na nagkakaroon ako ng insomnia. Nahirapan akong matulog ng maaga, kaya yun, kailangan ko pa ng matulog ng kahit 1 oras lang. bago ako para maging productive yung isang araw ko. So guys, tulog lang muna ako, then usap tayo mamaya. So hi guys, mga ka-shooms! Nakapag-charge na tayo, so pwede na tayong magtrabaho ngayong araw na to. So ayun guys, nakaligo na ako, nakahubat na ako. So tara na sa baba, magluluto tayo, and then magbantay tayo sa store. Pasensya na kayo sa Tagalog ko, talagang nabubulol pa ako. Wrong grammar pa kung minsan. Kaya pasensyahan nyo na lang adjust na lang po tayo. Kasi hindi talaga ewan ko. Siguro hindi nyo niya ako. Intindihin nyo na lang muna ako. Kaya tara na guys. So, ayun mga ka-show, so kapag-saing na po tayo. And then, ang next naman natin gagawin na punta na tayo sa store. Since wala akong stocks ngayon na lulutuin, bibili na lang ako dun sa may kapitbahay. Actually, dito sa area namin, sa papalibutan kami ng eskwelahan at saka ng private clinic. So, expected mo na maraming karinderya dito. So, kapag hindi ako nakakapagluto, bumibili na lang kami dyan sa kapitbahay namin ng mga karinderya. Huwag niyo akong i-judge ha. Hindi sa tinatamad ako, pero wala talaga ang stock ngayon na stocks na pwedeng lutuin. So, bibili na lang kami mamaya. Tara na sa store. Hi mga ka-shooms, ito ulit. Ito lang hinihintay namin, na-overtimean namin mga, ano tawag dito? Mga tarpaulin ng mga kandidato dito sa amin. So ayan, busy-busy ulit si Josawa. Overtime na this. Hi mga ka-shooms, happy Valentine's! Dito nga tayo sa store, sitting pretty ako kasi wala na tayong mga work, or sa Ilocano kasi ubra. Yung mga wala kaming mga project na gagawin ngayon. So, sitting pretty muna tayo. Valentine's ngayon. So, ayan guys. Hindi tayo nakapag-video kanina. Nakalimutan ko. Nakalimutan kong nag-vlog na pala ako ngayon. So, ayan na lang. Natira. Wala na yung mga kasama ko. Ayusin ko lang itong mga ka-shows. Then, balik tayo sa vlogging. May kukwento na naman ako sa inyo.
At ayun na nga mga ka-shooms, after naming mag-dinner sa bahay, lumabas kami para magkape-kape. Diba? Ang ganda ng ambience dito. Kasama namin yung mga bata pero nasa ibang kabilang store sila bumili-bili ng milk tea kasi milk tea yung trip nila. Ayan, si Bunso, si ate. At nakasalubong namin yung isang kaibigan namin kaya nagkwento-kwento muna. At sa mga oras na to, akala ko walang flowers. Yun pala, sinurprise ako ni Josawa. Actually, sinurprise kami ni ate. So, ayan, kinilig ang lola nyo. Nag-request pa ng kiss. Ambisyosa talaga. So, ayun na nga mga ka-shooms. Natapos na yung Valentine's Day natin. Date pala. So, ayun na nga. Kinikilig pa rin ako. Kasi hindi ko hindi ko in-expect na magbibigay ulit ng bulaklak si Josawa ngayong Valentine's. Kasi sinabi niya na sa akin, actually, kaninang umaga na, hindi na ako magbibigay ng flowers kasi nagpamasahe naman na tayo kagabi, sabi niya. So, yun yung pinakaregalo niya sa akin. Kaya yun, nakilig naman ng auntie niyo, day! So, mga ka-shooms, insert ko na lang dito sa yung video clips ng massage session at spa session namin kagabi. Ha? Biasanya gue mau main saja, bisa kuliah tuh ya. Ano pong i-arrange mo? Di Skusta, ini nagan na. Mga ka-shooms, kaya nga nandito kami sa Northern Spa. Valentine's Street ni Josawa. Diba? Social niya ngayon. Ano makain mo? Ano nakain mo tayo? Ayun na nga mga ka-shooms, parang pudpud na yung sandpaper na ginagamit kay Josawa. Singkapal ng taba mo. Ang kalyo. Tapos na tayo mga ka-shooms. May pa-free tea pa sila. Hot water or tea. Northern Spa. So, ayun na nga. Paano ba namin kinikip yung kilig sa relasyon namin? Yun yung question. So, paano ba panatilihin ang kilig sa isang relasyon? Hindi ko alam kung effective to sa inyo ha. Pero sa amin effective kasi. So, sa amin ni Josawa, kapag kaming dalawa lang ang magkasama, para kaming teenager ang style namin. Parang teenager kami magkulitan. Parang teenager kami mag-away. Parang teenager lang kami na parang nagbabahay-bahayan. Yun yung ano namin ngayon. Parang parang yun yung naging nagpatatag sa aming dalawa. So, ayun. Ayusin muna natin tong flower na binigyan ni Josawa. Diyos ko, ang haggard-haggard ko na. Mga ka-shooms, mag-advise naman kayo kung ano ni pwedeng ilagay sa mukha ko. Grabe na, ang rami-rami ko ng pimples. So, ayan na guys. O, diba? Ganda niya.
yung flower ng anak ko, si ate. Hindi ko na alam kung anong gagawin niya dun. Alam nyo kasi yung mga anak ko, binibigyan ko sila ng pagkakataon na magdesisyon para sa kanilang sarili. Kahit na bata pa lang sila or, bata pa lang na, ginaguide ko na lang. Sinusuportahan namin kung ano yung mga desisyon nila, maliit man or malaki. Ina-advisean namin kung okay ba yun or ano. Kasi, para mabigyan sila ng freedom. Kasi, di ba, nung generation kasi natin, lahat nung bata pa tayo, lahat ng mga desisyon, parents natin. So, iba kasi yung panahon ngayon. Mas maganda kung binibigyan nyo ng opportunity or obligasyon, responsibility yung mga anak natin kahit bata pa sila. 'Di ba? Mga ka-shooms, kung nakaka-relate kayo, thumbs up naman or pa-like or pa-comment. Actually, hindi naman ako mahilig sa bulaklak at ganun rin si Josawa. Hindi siya mahilig sa mga bulaklak kasi practical tayo mga ka-shooms. Mas gugustuhin pa natin na ibili na lang ng pagkain o ipambayad na lang ng bills yung mga pambili instead na bumili ng bulaklak. Talagang bulol talaga ako mga ka-shooms. So ayan, katabi ko mga uod. Mga uod. Pagkain ng mga namin. Ng alaga namin. O ayan, share ko lang. May mga alaga kaming, hindi ko alam kung ano yun. Iguana. Oh, ayan. So, ayan. Pagkain nila yung mga uod. Pasensya na sa background. So, ayan. Katabi ko mga uod. Mga uod. Pagkain ng mga namin. Ng alaga namin. Oh, ayan. Share ko lang. May mga alaga kaming, hindi ko alam kung ano yun. Oh, ayan. Iguana. So, ayan. Pagkain nila yung mga uod. Pasensya na sa background. So, ayun na nga mga ka-shooms. Balik tayo sa topic regarding sa mga bata. Ang na-realize ko lang kasi, mas maganda kasi kapag binibigyan natin ng responsibility habang bata pa yung mga anak natin. Para kapag lumaki na sila, mababalanse na nila kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat desisyon na gagawin nila or susundin nila, kung ano dapat yung pwede sa kanila, lahat na yung yung maganda para sa kanila. At hindi na natin kailangan na diktahan or palaging nandyan kasi hindi natin alam ang panahon ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama, matutulungan. Kaya, mas maaga na yung bata pa lang, tiruturuan na natin silang tumayo sa sarili nilang paa. Diba? Diba mga ka-shooms? Gets nyo ba yun? So, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-shooms kasi palobat na yung phone natin. Bukas ulit, tatry natin ulit na mag-vlog ng maayos-ayos at maganda-ganda naman. Diba mga ka-shooms? Pasensya na. Yung mga natin, pa-subscribe naman, pa-like naman kung nanood man kayo, or pa-comment naman, mag-comment kayo kung anong suggestion na, mag-comment kayo kung may sasuggest ba kayo sa amin, or mag-comment kayo kung nakaka-relate ba kayo sa amin. Basta, magpapansin na lang kayo mga ka-shooms. Kahit 3 viewers lang tayo, or 4 na viewers lang tayo, magpapansin naman kayo para maramdaman ko kayo. Kaya mga ka-shooms, salamat. Gabush.